Pili kayo ng isa sa inyong grupo para mag-pray. Next slide, please. Worship in words. Ayan, in 10 minutes. Kumabasa. In your group, a short discussion about the insight of Ellen White. In his wisdom, the Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational agencies. Alay. May babasahin mo ng Acts 2:17 and 18. When this prophecy to be fulfilled, what will each generation be doing as they are filled with the Holy Spirit? And read also Deuteronomy 6:47. How does God's plan in this passage prepare children and youth for doing their part in the end time? Acts 2:17 and 18, prophecy about the last days. Acts 2:17 and 18. Siguro magtalaga ka na lang kung sino sa Acts at sino sa Deuteronomy. Ayan. Acts 2. Ako sa Deuteronomy. Deuteronomy. Deuteronomy 6:47. 47. Oh, 18.
simpleng ulan. Pentecostes. Ah, bata man o matanda. Ano mang ano. Walang kahit anong estado ng buhay niya, 'di ba? Na sabi diyan. Kahit ba't parang ang ano labo. Will be doing as they are filled with the Holy Spirit. Ayan nga. Oo. Mm. Sa Deuteronomy naman, 6:47. Hear, O hear, Israel, the Lord our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, Israel, remember this, the Lord. How does God plan in this passage? Prepare children and youth for doing their part. Acts 2:17 and 18 prophecy about the last days. Ayun nga, mag-publicize niya sila. Forget. Prepare ang mga anak, ang mga bata. Teach them. Teach them to your children.
Babasahin pa ba yan? Okay. Ayan. Oh. Babasahin ko po ang insights ni Ellen White. In His wisdom, the Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational agencies. In the home that the education of the child is to begin. Here is his first school. Here is his parent as instructors. He is to learn the lessons that are to guide him throughout life. Lessons of respect, obedience, reverence, self-control. The educational influences of the home are a decided power for good or for evil. They are in many respects silent and gradual, but if exerted on the right guide, they become a far-reaching power for truth and righteousness. If the child is not instructed right there, Satan will educate him through agencies of his choosing. How important then is the school in the home? Look upon the family circle as a training school where you are preparing for children for the performance of their duties at home, in society, and in the church. Yan. So, yan po. So dahil nga po ang ating anay discipling o disciple children in all generations. So first talaga ay sa ating home, sa ating tahanan talaga. Ang parents ay siyang first-hand teacher ng mga kabataan wherein doon itinuturo ang respect, obedience, and self-control. At in preparation for their buhay sa kanilang paglaki. No? So, yun po ang ating Dahil pag hindi natin tinuruan yan, especially ito yung mga maliliit pa, ang may ibang tuturo dyan, may influence yan yung mga different agencies ni Satan. So, saan ang ating pipiliin? Matuto. Hello. Ayan. So, ayan po. So, next slide. Ayan, prayer focus in 3 minutes. Leader, pray together in your small groups or choose one to pray. And then, parents, to intentionally, ang ating panalangin ay para sa mga parents to intentionally mentor the children and youth in their homes to trust, follow, and share Jesus, young and old, to partner in sharing Jesus in their community and around the world. So, yan po ang ating panalangin. So, Sister Rosel.
Okay, next slide. Okay, appeal. Who here tonight is under conviction that they should invest their time and energy in mentoring young people to trust, follow, and share Jesus with the Holy Spirit's power? Please come and join me for prayer. Ayan. So ito na po yung ating closing prayer. So I asked Brother Melfred as an elder, ikaw na po ang mag-pray. So lahat naman po tayong mga magulang nag-mentor sa ating mga anak and then nasumunod sa ating Panginoon. Iyahan ko po kayong tumayo, mga kapatid. Dakilan ng Diyos, kayo po'y kangahanga sa inyo pong mga gawa, Panginoon. Mula pa noon hanggang sa makasalukuyan, kayo po ay hindi tumigil ng inyong bayan, Panginoon. Ay inyo pong alam at mas maging, Panginoon, ang ating pong pananampalataya sa inyo. Narito ang amin, O Diyos, mga magulang, kabataan. Hiniling po namin ang inyo pong mayamang basbas sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ng bawat puso, ng bawat isa sa amin ay lubos na italaga ang aming sarili sa paglilingkod at pagtatapat po sa inyo. At kami rin, Panginoong Diyos, ay pagkalooban ng puso na may pagnanasa ng amin ding mga anak ay amin silang maturuan na magkaroon ng pagkatakot sa inyo, pagsunod at pagmamahal po, Panginoon, sa inyo. Tulungan po kami na sa mga panahong ito na napakarami ang hadlang, maraming mga kabisihan ang mga magulang, gayon din ang mga kabataan. Huwag po nawang paintulutan, O Diyos, ng kaaway ay magwagi. Kundi, Panginoong Diyos, kami ay laging ihanda sa laban na ito at patuloy kaming mananagumpay sapagkat kayo, O Diyos, ang kasama namin. Panginoon, niling namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu na magana po sa aming mga buhay. Patuloy ng bawat isa sa amin ay lalo pang matibay sa katapatan sa inyo, gayon din, Panginoon, sa pagsunod sa inyo pong kalooban. Salamat po, Ama, sa inyo pong kabutihan. Salamat sa mga ilang araw na nagdaan, Panginoong Diyos, nang inyo palaging paalaala sa bawat isa sa amin ay ang magtalaga sa inyo ng aming buhay. At amin namang mararanasan ang kaaliwan mula sa inyo, Panginoon, sa kabila ng mga challenges na amin pong nararanasan sa gabing ito. Bago kami mag-iwahiwalay, punuin kami ng kagalakan na sa mga susunod na mga gagawin namin ay uunahin, Panginoon, ang mahalagang gampanan ng isang magulang na kanilang turuan o turuan namin ang aming mga anak at wag namin silang pababayaan. Empower kami, Panginoon Diyos, na gawin ito sa aming kanya-kanya mga sambahayan. Salamat po, Ama, sa inyo pong katugunan sa aming pong panalangin, sapagat ito'y aming niling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So para po sa ating 24-hour challenge, ask God how to
Best affirm and encourage the faith journey of your own children or those in your family, friendship circle. Before at tomorrow's meeting or sa Friday, picture na lang. And immediately on the idea that God gives you for reaching out to one of these children sa Acts 2:41 to 47 in preparation for Friday sa ating Vesper. Pang-walong gabi na po yun ng panalangin. Salamat po and happy midweek to all.